Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado, bukas kaugnay sa madimanoy anomalya sa Makati, may mga bagong ebidensya pa raw na ilalabas si Senator Antonio Trillanes IV. Sa pagsasaliksik naman ng GMA News Research, lumalabas na nakakuha rin ng kontrata sa security services ng Makati ang isang bayaw ni Senator Nancy Binay. May report si Jamsi Sante. Sinuri ng GMA News Research ang mga kontrata para sa security services ng lungsod ng Makati. At natuklasan na isa sa mga nakakuha ng kontrata ang bayaw ni Senador Nancy Binay na si Jose Emanuel Angeles, dating may-ari ng Triforce Security Services. Kapatid siya ni Jose Benjamin Angeles, asawa ni Senadora Binay. Mula 2004 hanggang 2006, batay sa records ng Securities and Exchange Commission, may-ari na higit 79% ng shares ng Triforce si Jose Emanuel. Noong 2006 nakuha ng Triforce ang kontrata, panahong mayor pa si Vice President Jejomar Binay. Sa mga billing statements ng Triforce, hindi bababa sa 12.7 million pesos ang halagang nakuha ng Triforce noong 2006 para sa security ng Makati Youth Center at ng luma at bagong City Hall. Magkasosyo sina Jose Emanuel at Senadora Binay sa negosyo sa insurance. Ang AB Summit Insurance Agency noong panahong may kontrata ang Triforce sa Makati. Kasama rin nila doon ang kanilang mga asawa. I think the only problem would be if that company did business with, let's say, the city of Makati. Or if the husband of Senator Binay has a relative in government, if they're doing business with that particular agency or organization in government. Ang security contracts ng Makati City Hall ay tinitignan din ng Senate Blue Ribbon Subcommittee, pati na ang mga kontrata para sa janitorial at IT services. Ayon kay Senador Antonio Trillanes IV, 1 bilyong piso ang ginagastos ng lungsod para sa naturang mga serbisyo at hindi raw bababa sa 400 million pesos ang binubulsa ng pamilya Binay. Ang nakakuha raw kasi ng mga kontrata ay mga dummy companies umano ni Vice President Binay. Ito yung part ng sindikato. Ibabangga namin lahat yung mga kinita nila at papaano napunta sa iba't ibang mga bangko at iba't ibang mga accounts. Sabi ni Trillanes, kasama umano sa dummies ang tauhan ni Binay na si Jerry Limlingan na ipinapaaresto ng Senado. Nangako si Trillanes na magpepresenta ng ebidensya sa pagdinig bukas ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. Hinihintay pa namin ang sagot ni Senador Nancy Binay habang nagpadala lamang ng statement ang tanggapan ni Vice President Binay. Hinamon si Trillanes na magsampa ng kaso kung naniniwala siyang may ebidensya. Inaasahan na raw nila ang mga recycled na alegasyon, mga pinekeng dokumento at mga kasinungalingan sa pagdinig ng Senado. Sabi ng kaalyado ni Binay na sa Senate Minority Leader Juan Ponce Enrile, masyado nang matagal ang pagdinig sa Senado. An investigation like that is already losing its own steam and value because it's already, you never had that experience. It's unusual in any country for an investigation to last that long in aid of legislation. So it destroys itself. 1 taon na mula nang simula ng Senado ang investigasyon nito kay Vice President Jejomar Binay. Bukas ang ika-24 na pagdinig. Pero marami pa raw tatalakayin ang Senate Blue Ribbon Subcommittee dahil marami pa raw personalidad na hindi sumisipot. Kanina, nadagdagan pa ng 3 ang listahan ng mga pinapaaresto ng Senado. Bukod sa nauna ng 8 personalidad kasama si Limlingan, pinapaaresto na rin ang kanyang asawang si Margaret Licnoc na sangkot din umano sa ilang dummy companies. Si Loriano Gregorio na sinasabing orihinal na may-ari ng tinatawag na Hacienda Binay sa Batangas at Dr. Jack Arroyo na inaakusahang dummy ni Binay sa kasunduan ukol sa University of Makati College of Nursing. Hindi kasi sumisipot sa pagdinig ang 11 ito kahit ilang beses nang ipinatawag ng Senado. We have to enforce the orders of arrest so that the integrity, the credibility, and the efficiency of the Senate Blue Ribbon Committee is maintained. Jamsi Sante, GMA News.